Oh, Raymond, I'm so glad to see you. Bakit naman ganyan ang ayos mo, iho? Saan ka ba natulog kagabi? Kina Divina. Oh, really? Nagkakamabutihan na kayo? Oh, what's wrong? Are you okay? I was just thinking, ano nalaman ni Charlene na naki-Divina ako? Sir. Pupunta po kasi dito si Ma'am Charlene. Teka, nakita mo, nagkausap kayo? Ako, ikaw talaga. Siguro ikaw nagsabi, no? Nandun natulog si Sir Raymond mo kina Divina, no? Napaka-chismosa mo talaga. Ma'am, hindi naman po kami nagkausap. Sinungaling? Pumasok ka nga doon sa banyo, maglinis ka ng banyo bago ka sabunin yung bibig mo. Sige na, sapat ka ng sapat. Hindi naman. Ma, wait pa. Nagpunta si Charlene dito? Siguro kakausapin ka tungkol sa annulment. Sumugod ba si Charlene doon, kina Divina? Yeah. Kaya nga lalong lumala yung sitwasyon eh. Ang tama ka, Ma. Naghamon na siya ng annulment. Well, it's about time. Eh kung ayaw niya sa'yo, di let her go. Eh, hindi na naman kayong masaya eh, di ba? Yeah, but how about Libby? Iho, malaki na yung anak mo. I'm sure she'll understand. Pero hindi pa rin ako makakampante na mapunta si Charlene doon sa Adrian na yun. Ka ba naman? Pwede ba? Huwag mo na nga pinagsisiksikan yung sarili mo doon sa Charlene na yun. Read between the lines. Ayaw na sa'yo nung tao. So let her go. Let her be. You know what? There are some things in life na worth fighting for. But your marriage to Charlene? I'm sorry. Not one of them. Ibig sabihin, si Jenny ang kumuntak sa may-ari ng van na sinabi ni Libby nung araw na nakinak ko. Pero, bakit kailangan tulungan ni Ma'am Jenny si Libby? Anong meron sa kanila? Ano ba yung common denominator nilang dalawa? Si Miss Divina. Pinsan ni Miss Divina si Ma'am Jenny, tapos close din si Libby kay Miss Divina. Posibleng kumilos to under sa utos ni Ma'am Divina. Pero again, bakit? Yun na nga eh. Anong meron kay Libby at tinulungan nila ng ganito? Anong motibo nila? Basta, anak, kausapin mo yung daddy mo, ha? Kumbinsihin mo siya na wag nang lumaban. Baka kasi iniisip niya yung kapakanan mo. Baka iniisip niya mahalaga pa sa'yo yung pamilya mo. Kailangan natin pa-realize sa kanya na mas mabuti ang buhay niya kapag wala si Charlene. Okay? Yes, Mom, I can do that. Total, nakikinig naman sa akin si Daddy eh. Okay, good. Teka. Oh, ano na? Napakita ka na sa contact mo? Sinampal mo na ba ng pera? Paano ako sasampalin ng pera? Di naman ako sinipot, oh. Dito na ako kanina pa eh. Ha? Siya yung atat na atat na makipagkita sa'yo. Ay, hindi ko alam. Hindi ko naman hawak yung utak ng gagong yun. Tumawag nga sa akin, pero hindi nagsasalita. Tapos nung tinatawagan ko na ulit, wala, naka-off na yung phone. Parang may mali. Ano yung sabihin mali? Bakit hindi siya sisipot kung kailangan niya ng pera? At atat na atat siya makipagkita sa'yo. Alam mo, umalis ka na dyan. Baka may nagmamanman sa'yo. Si OA. Huwag ka nga praning. Eh, paano mo i-explain ang nangyayari? Hindi ko alam. Baka naman na-aksidente si Gimo. O baka hinarang na ng mga kaaway niya. Baka deads na. Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Basta umalis ka na dyan. Hintayin mo na lang tawagan ka ulit ang contact mo na yan. Hindi tayo pwede sumamit. Hindi pwede. Hindi ngayon. Mom, huwag ka na mag-worry, okay? Hindi nakakaganda. Ayoko lang sumabit tayo.
Ngayon pa? Ngayon na okay na ang lahat? Huwag kang nega. Ang isipin mo na lang, magiging one happy family na tayo. Ito lang makakapigil sa atin dun. It's gonna be okay.